Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa Sotera project po namin. Actually, late upload na po ito. Kasi nga po iniipon ko yung mga kuha kong videos. So ito po yung last time na nagbuhos po kami. Ayan, buhos na po kami sa pinaka-slab. So dito lang sa may kalsada. Actually, pwede naman talaga. Kaso, kailangan after mo halo dyan, dapat linisan mo. So, wala rin kasing space kung mapapansin nyo. So far, ito ang pinakamalaking nabuhusan namin. Ayan. So, ito is, ang alam ko, ang naging date po ata nito is October 30. Ayan. So, lahat ng materialis niready po namin para pag nagbuhos, okay na. So, bali guys, natapos na yung pagbubuhos nila kahapon. Inabot po sila ng 9 p.m. So, ayan na po siya. Today is Friday. Last day namin kasi wala po tayong pasok ng November 1 tsaka 2. So, pahingan po muna natin sila. Then, pagdating ng Monday, sabak na po ulit tayo. Diba? At least nakapagpahinga naman ang team natin. Tanton. So, dito, hanggang dito po sa may harap, meron tayong balcony. So, marami pang gagawin, mag-aasintada. May 3 kwarto tayo dito. So, ayun guys, since natapos na po namin yung pagbubuhos sa pinaka-slab, so, alam nyo na, kinulang na tayo ng mga materyales. So, kinabukasan, nagpa-deliver po kami agad. Semento, tsaka po buhangin. Mga CHB dahil mag-aasintada na po tayo pataas. Ayan. So, magkakaroon po dito ng extension ng kwarto dahil nga ang existing na unit po nila is maliit lang at 2 kwarto lang po ang nakalagay. So, ayan na po ang itsura niya. So, napakalaki niya talaga guys pag natapos. Abangan nyo talaga yung progress dito sa Sotera kasi nakaka-amaze. Pang mayaman talaga siya. Ay. Princess, ayaw mo na sahod. Boss, pasok ako bukas ah. Depende yan kung walang bagyo. Ito lang madam, tibagin ko lang po yan ah. Kaya nga, depende yan. Bahala kayo. Papasok lang kayo na po, pasok. Basta walang bagyo. Wala di kayo ano dyan. Pwede kayong pumasok. Ayan, no? So guys, ito yung update natin sa Sotera project. Pasensya na kayo sa boses ko. So, itong pinaka-extension, 3 kwarto po ito. Hindi po namin pinasagad para kung maglalagay ng bintana katulad po nito, hindi naman po talaga totally sagad sa kapitbahay. So, kumbaga parang mayroon pa rin silang bakod na matatawag. So, kung maglalagay naman po ng AC, maganda rin kasi meron silang paglalagyan dyan. So, may space pa rin, hindi ka pa rin makakaabala sa kapitbahay. Lus ko, ulo ko. Ayan no, diba? So, nakaka-excite magpagawa ng bahay, lalo na nakikita mo na yung progress. At syempre, doon mo na rin na napipigure out yung pinakagastos mo. So, dito may titibagin din po dito. Ayan o. Hindi lang tayo makalusot dyan. So, 3 kwarto. Ang gusto na may-ari. Ang laki nga nito. Hello po, good morning. Ayan na po yung update natin. Halos mataas na yung ating asintado dyan. So, eto nga po palang ginagawa naming project sa Sotera. Nakaplano po yan. May plano po yan, may permit. Ang kagandahan lang dito sa subdivision nila sa Sotera, walang construction ban. Ayan. Parang ang mga unit po dito is duplex.
dalawang magkatabing unit, ayan, tapos medyo malaki yung kanilang space, excess lot, I mean. Tapos parang ang sa akin nga, parang ang sukat ng excess lot nila parang isang buong bahay din, isang buong unit din nila eh. Kaya pag talagang may budget ka, nako, pwedeng-pwede to sa inyo. Kasi sa kanila, parang walang restriction, parang bawal lang sa kanilang third floor. So parang pwedeng umabante sa likod, umabante sa harap, sa gilid, pwedeng i-second floor. So yun ang kagandahan, tapos wala pang ban. So ulitin ko lang po, dito po sa pinaka loob ng unit, wala po muna kaming ginagawa. Ang ginawa lang po namin dito is magbaklas. Nabaklas na po yung mga tiles, nabaklas na po yung existing na kwarto, mga kisame. Then, meron tayong mga demolition na ginagawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang renovation po is proseso. Hindi po porket may gumagalaw na sa extension, kailangan sa loob meron na nagta-tiles, may nagmamasilya na, hindi po. Kasi katulad nito, nang maitayo na po namin ang pinaka-extension, may mga titibagin po na pader dyan. Kasi nga syempre lumawak na eh. Kaya nga nagkaroon ng extension, lumawak na siya. So yung may mga part dyan na kailangan mo nang tanggalin. So tingnan nyo naman to, diba? Napakalaki na ng kanilang unit. So after ng asintada, ayan, bubusan na po yung ating mga poste. So, ang diskarte naman natin dyan, palipat-lipat lang. Pag natuyo na sa kabila, lipat naman sa kabila. Para hindi rin tayo masyadong magastos sa materyales. By the way, gumagamit pa rin kami ng kahoy, coco lumber, phenolic boards. Hiwalay po kasi ang labor namin sa materyales. So, sagot po lahat ni client ang lahat po ng mga kahoy na gagamitin po sa kanilang unit. So, ganun na lang ang ginagawa namin. And wala rin kasi kaming pagtatambakan kung meron kaming mga ibang mga equipments na gagamitin po pag nag-i-slab. So, wala namang kaso yun eh. So, given naman po yun dahil ang kontrata namin is hiwalay ang labor sa materials. So, ito rin po yung kagandahan ng hindi namin sinagad. Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo. Project namin sa bakit hinuhulog? So ayan guys, update tayo dito sa Sotera. So imagine, para kang, lagi ko naman nasasabi sa vlog talaga, na para kang nagtayo talaga ng isang bahay pa. So yung mga tukod natin, waiting pa tayo sa curing period, kaya hindi pa yan tinatanggal. So, malinis na kasi malapit na mag-uwian. Pag Saturday, talagang busy talaga kami ni Ray kasi meron kaming ocular. Tapos, meron din po kaming pasahod sa team. So, bigyan ko lang po kayo ng konting tips. Pag ganyan po nagpaparenovate kayo, lalo na medyo malaki yung extension, unahin nyo muna ang extension bago po ang loob. I mean, interior. So, pasahod. So, ganito na po ang itsura niya. Malaki na, malawak. Ang roofing natin dito is gagalaw. Syempre, kasi nga, dito sa pinaka extension, then dito po magkakaroon ng konting adjust. Ayan, etong wirings natin sa developer po yan, aayusin naman namin yan. So ito na yung 3 kwarto. So, ito na. So, di ba malawak na talaga siya. Tapos, meron tayong bathroom. Bathroom po dito. Ito yung kwarto.
So once na okay na po yung mga poste natin, nagbuhos na kasi sila eh. Ayan o. So lipat-lipat lang. Lipat-lipat lang hanggang lahat na po ng ating mga poste is malagyan, mabuhusan. Roofing naman po ang sunod na gagalaw dito. Ayan. So imagine, grabe. Nakakatuwa yung ganitong progress ng renovation kasi usually sa Lumina po at sa iba pong nagawan namin is parang ano lang, maliit na extension lang, pang kitchen lang. So ito talaga, nagtayo tayo ng parang isang buong bahay. So yung mga tinibag, nilalagay na lang po nila dun sa may side kasi hahakutin na rin po yun. So baka po sa mga susunod na araw, baka mag-plastering na rin sila. So pwede naman na yun. Then yung roofing nga, kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-gutter. So mas mataas na yung CHB natin doon. So pwede na tayo mag-plastering dito. So kumbaga parang sa renovation, inuuna nyo muna yung vertype finish bago natin pasukan ng mga tiling works, ceiling works, tsaka po painting works. Ilang patong ng CHB? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus beam pa. Pero alam ko papatungan pa po na yata nila ito. Dahil magkakaroon po ng conflict dito sa existing. Ayan o. So pag ganito, nakikita na ng may-ari yung kanilang unit, yung progress ng kanilang unit, nagkakaroon niya ng changes. Kumbaga, doon mo na kasi na-figure out dahil nakikita mo na yung itsura ng renovation. Meron niya mga konting pihit. May mga konting pagbabago yan. Or kaya idadagdag. Ayan. So buti na lang tapos ang bagyo at nakakilos tayo ng medyo mayos-ayos. Oh, so ito yung kwarto nila, ma'am. Ang laki, di ba? Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Today is Saturday, syempre sahod. So, ang ginagawa na lang bali ng team is paglalagay po ng beam. Ayan. Natapos na nila yung pag-aasintada. So, yung mga tukod-tukod dito, hindi pa po yan babaklasin kasi waiting pa kami sa curing period. So, while waiting, gumagawa naman na tayo dito sa taas. Ayan. So, dito, nabaklas na. Hindi, natakpan na yung bintana. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. So, nagbubuhos na sila. Magbubuhos para sa beam. Ayan. So, yung roofing natin, syempre, aangat yan. So, may mga part na tinibag, may mga part naman na tinakpan. Ayan. Tinakpan. Tinakpan. Tapos dito yung bathroom nila, ma'am. Ayan. Dito yung bathroom. So, dito guys, meron ng partition dito. Tapos ayan, yung mga bakal na yan, mga beam yan. So, sa CHB rin pala siya gawa.
May mga iba kasing pabahay na buhos. Ayan. So, ito na yung magiging pinto dito. Lumuwag na. Sige ho, pumasok na po kayo. Halina kayo sa loob. Mag-asawang pumasok. So, bali guys, ito na yung update namin. So, inabot na po kami ng ulan ni Ray. So, hindi natin masilip ng maayos. Gawa ng, talagang pasok na talaga yung ulan. Gawa ng, yung roofing, hindi pa po nakapag-roofing. Tinatapos pa po yung pagbubuhos sa mga beam, sa mga poste. Pero yung ibang part po is natibag na, yung ibang part is natakpan naman. So, ayan. Ito na po yung ongoing natin. Ayan po. So, tinatapos na lang. Susunod na po dyan yung pag-roofing na. Ayan, o diba? Lakas ng ulan yan. So, bali guys, ito po lang muna po ang update natin. Kung gusto nyong updated, dun po sa ating page na Pang Mayaman.